I'm Judge Princess Ongkeko, and this is Judge Princess TV. I'm the executive judge of Santa Cruz, Laguna, and today I have two good friends with me. Ladies, will you introduce yourselves, Judge MJ? Hi, first of all, good afternoon, EJ and Attorney June Ambrosio. EJ, would like to first congratulate you on this show. It's gaining popularity, by the way. Just recently, I saw in your post that you have reached this number of viewers already. So congratulations. I am Judge MJ. Kasama po kami ni Judge Princess sa Santa Cruz, Laguna. I am a graduate of Pamatasan ng Lungsod ng Maynila. I have been around in government service for 27 years already. Ang present post ko is presiding judge of Branch 26, Santa Cruz, Laguna, which is a designated family court. Judge MJ is one of my favorite judges. You know, Judge MJ, the Chief Justice, and I were all born on November 6th. That's why we're all handsome and beautiful, as well as brave. And Attorney June Ambrosio was my friend starting from my UP days. Attorney June, will you introduce yourself? Yes, good afternoon. Magandang hapon, magandang araw po, Judge Princess at Judge MJ. Maraming salamat po for inviting me to your show at napaka-timely po ng topic natin. Ang dami pong makikinig dito. At siguro ang dahilan po kaya po kayo naimbita ni Judge Princess ay ang aking pong practice ay family law. So may mga na-handle na po akong mga nullity cases, annulment cases, legal separation, child custody, may kinalaman po sa pamilya. Ano po, miyembro po ako ng UP Women Lawyer Circle na kung saan miyembro din po si Judge Princess at ako po ay miyembro po ng Legal Aid Committee ng UP Women Lawyer Circle. At naging director din po ako ng National Center for Legal Aid ng Integrated Bar of the Philippines ng 2 beses po. At sa ngayon po, ang aking involvement po naman sa legal aid, supervising lawyer po ako ng De La Salle at legal clinic. Nagtuturo din po ako sa Lyceum. Kasama ko po dyan si Judge Princess. Sa UP Paralegal Institute, yun din po tinuturo ko tungkol sa family law rin po. Maraming salamat. Wow, that's interesting to note, Attorney June. Attorney June, si Judge MJ lang ang family court. I'm at Court of General Jurisdiction. Pero magaling na abogado tong si Attorney June. Kaya kayong mga gustong magpa-anal, yan, punta kayo kay Attorney June. Isa sa pinakabatikang manananggol yan, mahusay yan, UP law yan. Kaya tayo nag-show ngayon ay tungkol dun sa nullity of marriage. Kung makita ang internet kasi, maraming naloloko. May mga post dyan na, magbayad lang kayo ng 50 mil, magbayad kayo ng 100,000, ma-annul na yung marriage nyo. Maraming naloloko, no? Yes, meron pa sinasabi sila yung mga non-appearance, pwede, di ba? Oo. Sa internet. Hindi pwedeng non-appearance yan. Yung mga crook na judges dati na pumapayag sa non-appearance, ngayon, tinanggal na ng Supreme Court yan kasi pwede kaming matanggal ng judge, pwede kaming matanggal ng abogado kung tatanggap kami ng annulment na non-appearance. Hindi pwede yon. Paano ba talaga kukuha ng annulment, Attorney June? Kwento mo nga, paano ba yon? Okay, ganito po Judge. Tama po kayo saka si Judge MJ. Pag tiningnan nyo sa internet, minsan ang daming misleading na post. Kanina nga, nagtitingin ako, meron isang Filipina na ang lagay doon sa kanyang post. Nakuha niya yung kanyang annulment in 4 months. Sabi ko, napakabilis. Pero pag pinanood ko yung video niya, ang ibig pala niya sabihin, from the time na nakuha niya yung kanyang desisyon hanggang nakuha niya yung finality. So yung narehistro lang. It's only referring to the registration process. Pero pag tinignan mo lang doon sa title niya, akala mo sa simula pa lang, di ba? 4 months lang inabot. So hindi po totoo yun. So usually pag may lumalapit po sa akin, ang mga una kong tanong po, syempre, ay saan po nakatira? Kasi importante yun, di ba? Yung jurisdiction. Kung saan siya nakatira at saka kung saan nakatira yung gusto niyang ipaanal na asawa. Kasi jurisdictional requirement po. That's right, oo. Kasi nakita ng Supreme Court, maraming nagpapalusot, nag-forum shopping na tinatawag natin. Ibig sabihin, naghahanap kung saan akala nila ay madaling makakuha ng annulment. Kano po ba magpa-annul? Yun na, kasi mura yung attorney to, doon na lang ako pupunta. Hindi po, waging mura lang. Yung kailangan yung track record. So, pag sinabi nating mura, ang pinakamababa po rito, nasa 100,000. Tapos, yung pinakamalaki, yung mga 500 to 600,000. Lumalaki po ang bayad dahil po minsan sa filing fees. Ang annulment ay nakasentro lang po sa pagpapawalang visa
sa tungkol sa custody ng mga bata, mura lang yan. Nasa yun sa basic na tinatawag na filing fees. Ang nagpapataas po sa filing fees ay yung pagkailangang magbayad ng mga hati-hati ng properties. I think ballpark figure, mga 20,000 per every 1 million, di po ba, Judge? So, ang isang ginagawa namin dyan, isettle nyo kung pwede yung properties nyo bago tayo mag-file. So, isang paraan po yun para mapababa ang gastusin. Sa panggastusin po dyan, kung Article 36 ang usapan po, ay magbabayad po kayo ng isang psychologist o psychiatrist. Although, dito nga po sa Tan-Andal, sinasabi, hindi na required. Sa akin ko, di ba, on the side of caution. Kung tayo sa sigurado, kumuha na rin po tayong psychologist o psychiatrist kung Article 36 ang magiging basihan o isa sa mga basihan. So, ang bayad po sa isang psychologist, psychiatrist, yung mga legit po, ang ballpark figure, mga 30 to 50,000 po. Kasama na doon yung paggawa ng psychological report, paggawa ng mga test, pag-interview ng mga sino yung kliyente at saka yung mga witnesses, at isang appearance in court, mga paperwork, photocopy, kung kailangang maghanap ng mga dokumento, kopya ng marriage certificate, birth certificate, property titles. So yun po, yun yung mga gastusin na pumapasok sa pagpa-file po natin ng isang nullity case. Ano naman ang diferensya ng legal separation at annulment? Judge MJ, can you discuss? Yung pinaka basic difference niyon, Judge, yung sa annulment, severe yung marital bond nila. Diba? So, pagka-declare ng court na annulled na yung marriage, they are already capacitated. Pwede na silang magpakasal ulit. Pero sa legal separation, pagka dinikri ng court na legally separated ang husband and wife, pwede lang silang allowed to be separated in board and bed, pero hindi sila pwedeng magpakasal. Kasi tayo sinasabi natin annulment lang, no? Dahil madaling sabihin. Pero sa totoo lang, may dalawang klase yan. Annulment at saka declaration of nullity of marriage. So yung annulment po, ang ibig sabihin niyan, yung kasal mo hanggang hindi mo pinapawalang visa ay valid yan. Kasal ka sa isang tao yan. At merong panahon lang, 5 taon, na kailangan ma-hit mo yon, ma-file mo yung petition. Kung hindi, mababaliwala. Yun namang declaration of nullity of marriage, ang ibig sabihin niyan, yung kasal mo ay walang visa mula sa simula. Okay? Pero kailangan isang huwes ang mag-declare. Hindi mo pwede sabihin, ay, nagpakasal ako, wala akong 18 years old. So, hindi naman pala valid yung marriage. Hindi, hindi pa pwede yun. Kailangan pa rin dumaan ka sa proseso na mag-file ng petition for declaration of nullity of marriage. Yung annulment natin, meron tayo sa Article 35, 36, 37, 38, nandoon. Article 45, yun yung mga grounds natin for annulment. Divorce naman is not absolutely recognized sa atin. Wala po tayong divorce. Meron nga sa mga ibang batas yung tinatawag na no-fault divorce. Yun po ang walang-wala tayo dito. Dahil po, para makuha nyo lang ang annulment, kailangan i-prove nyo na psychologically incapacitated at least yung isang tao, hindi niya magawa yung mga marital obligations niya. In fact, for things like lesbianism, that's not even a cause for divorce. That's only for legal separation. People, iba yung annulment sa divorce, ha? Kasi, alam nyo, tayo, mga Pilipino, meron tayong batas na sinasabi na maski tayo mag-ibang bansa, pag hindi naman natin give up yung Philippine citizenship natin, hindi pa rin tayo makaka-divorce. Kasi laws relating to family rights yan eh. So, what's this? Kung gusto nyo talagang makawala dun sa marriage nyo and you're Filipino, you need an annulment. Ano naman, Attorney June, yung sinasabing recognition of foreign divorce? Paano naman yun? So yung kung halimbawa isang Pilipino ay kasal sa isang foreigner, tapos nag-seek sila ng divorce abroad, mula na magkaroon tayo ng Republic versus Manalo, ang nagkaroon po ng interpretation ng Supreme Court na as long as the foreign spouse is allowed to remarry, then the Filipino spouse should not be left in that limbo, di ba, na kasal ka sa isang tao, isang kasal. So, ang gagawin niya dito ngayong Filipino spouse ay magpo-file po siya ng petition dito sa Pilipinas para ipa-recognize yung kanyang divorce decree na na-obtain abroad. Pwede yun, pumapasok yung sa second paragraph ng Article 26 of the Family Code. Pagka yung Filipino spouse, di ba, pinakasalan niya yung foreigner, tapos divorce siya, valid yung marriage and valid din yung divorce, that
capacitates the foreign spouse to remarry, yun ang effect din naman ay sa Pilipina, pwede na rin naman siyang magpakasal. Alam nyo ba na sa Spain, kapag ang simbahan ay nag-declare na annulled yung marriage, automatically recognized na yon ng state na annulled ang marriage. Hindi katulad dito, you need two processes. Pag magpapa-annul ka at katoliko ka, you need an annulment sa state, sa korte, sa RTC. You need another annulment sa simbahan. No? Kasi nga, iba yung church and state. Pero right. if the annulment is by the Catholic Church, you still have to get an annulment sa state, di ba? Kasi ang inaalagaan lang naman ng both the church and the state is that it will be taken for granted. Yung maski na lang, kasal kayo ng kasal tapos hindi kayo nag-iisip. Pero kung may mga safeguards naman ng ganun. Ano ba, Judge MJ, ang usual cause na hindi nag-grant ang annulment? Ultimately naman, Judge, it will boil down to the evidence. Kung wala talagang ebidensya, hindi talaga, you have to satisfy requirements especially. But first of all, kailangan malaman natin ano yung ground. Usually kasi ngayon, ang narinig nating common ground, ang ini-invoke ng mga nagpapanal, yung Article 36, yung sa psychological incapacity. Ano ba yung Article 36 na yan? Yung Article 36, yung the one who contracted marriage is suffering from psychological incapacity at the time of the celebration, although yung manifestation niya only happened after the celebration of the marriage. So doon lang parang napakita ng taong pinakasalan mo, yung personality structure niya, na in effect, parang hindi siya, kumbaga sabi capacitated siya to perform the marital obligation. Tapos merong tatlong factors na kailangan mapakita, ma-prove. So unang-una yung gravity, na talagang seryoso, napaka-grabe ng kanyang psychological incapacity na hindi talaga niya kaya, hindi sa ayaw niya o sa medyo tamad nahirapan siya. Nahirapan. Wala talaga siyang kakayahan. Kaya pangalawa yung incurability, yung walang gamot diyan, 'di ba? Parang katangahan lang, walang gamot, 'di ba? So kahit sinasabi lang, pwede namang mag-therapy, pero napakamahal ng therapy, napakamahal ng gamot, it will take a long time. So, incurable pa rin yun. At yung huli po ay yung tinatawag na juridical antecedents. Kailangan pakita na ito ay may kinalaman mula pa sa panahon na pagkabapag siya, bago sila kinasal, nung teenager siya, lumalaki siya, ano yung background niya ng pamilya. Sa simpleng salita, yung root cause na sinasabi. Yan nga ang pinagyayabang ko sa class ko kasi I actually teach family law in law school, no? Sabi ko, yung Article 36 na yan yung nagpakain sa mga anak ko kasi bago ako naging West, marami akong mga family law cases, pulos mga annulment. Kaya sabi ko, ang mga anak ko laki sa Article 36. Yan si Attorney June, matagal ko ng kaibigan yan, kaya alam ko, magaling talaga yan. Kaya pwede kayong pumunta kay Attorney June. Pero kung hindi naman kayo pupunta kay Attorney June, kilalanin nyo lang yung abogadong pupuntahan nyo. Para make sure na abogado talaga yung pinuntahan mo. Marami mga fake abogado, mga fake na judge. Paano malalaman na tunay ng abogado yan? Yun nga, ang una nating sinasabi dun sa ating mga nakikinig sa atin pag po tayo nagre-lecture po, tatanungin nyo, may internet naman, lahat po ng tao ngayon ay may access sa internet. Meron kayong makukuhang information doon sa abogado. Tatype nyo yung pangalan at may lalabas na information. Kung wala naman sa internet, pwede rin mag-inquire sa offer of the Bar Confidence Office. Kung nandun talaga sa lista, nakalista siya sa Roll of Attorneys, di ba? Dagdag ko lang din doon para sa security din ng ating mga interesadong mag-file, no? Minsan kasi kahit talagang legit na lawyer, no, kailangan din i-check kung final talaga sa korte yung petition, di ba? So magpunta kayo doon at i-check mismo sa korte yung sinasabing ito yung docket number. I-verify ninyo. Lalo kung nag-aantay ka ng patawag, hindi ka naman pinatawag sa korte tapos biglang may mga ganitong papel, di ba? So mag-isip ka na. Kaya pinaka-importante talaga from the very start, i-check na talaga mismo doon sa korte na ayun, doon talaga naka-file. Saka yung mga kaibigan nyo, yung mga nagpa-annul na kilala naman na talagang abogado yung taong yun at nag-handle ng mga annulment cases. Right. Magtanong-tanong muna, wag basta bigay ng pera. Sa pag sinasabi ko lagi sa mga lumalapit sa atin, yung pera nyo hanggang nasa inyo ay panay kayo. So wag basta tama kayo, judge, basta wag kayo magbabayad nang hindi kayo sigurado. Gusto ko lang po i-point out siguro, judge, kailangan po sa paglapit nyo sa isang abogado na yun po isang dapat nyong tingnan, hindi lang dahil mura yung abogadong to, kundi yung track record ng abogado na marunong humawak talaga to ng mga ganitong klaseng casing. Kasi pag
ganyang abogado, titingnan niya, bigay mo sa akin ng marriage contract mo. Kasi doon makikita, wala palang marriage license. O kaya yung marriage license pala, yung tinatawag natin patong-patong, hindi pala ginamit isang number lang. So, posible wala talaga marriage license. O kaya walang authority in solemnizing officer. So, maraming grounds. Oo, hindi kasi merong, di ba ang sinasabi ng Supreme Court, kung anong grounds, i-allege mo na sa petition mo. Kasi merong isang decision na lumabas, ang una niyang ground is Article 36. Dininay ng trial court, sustained yung denial ng CA at saka ng SC. So, nung naging final na yung denial, biglang nag-file siya on a different, ng petition din, on a different ground, this time lack of marriage license. So hindi na siya pinayagan ng trial court, dinismiss ang sinabi nga na res judicata na yon, nauna niyang final na case. So, Judge, ano yung last na masasabi mo para they can have more information about how to get a real annulment? Ayun, lagi naman tayo, pagka kung gusto mo halimbawa mag-file, lagi kang pupunta doon sa, kung kailangan mo ng information, sa legit na lawyer talaga, sa kakilala, 'di ba? Kung wala, magtanong ka muna sa korte, kung saan po pwedeng lumapit, sa IDP ba, yung mga ganun. Sa PAW, pwede ring mag-assist ang PAW. Tapos, Judge, siguro ibanggitin natin kasi marami rin po tayong mga kliyente na based abroad. So, isa sa mga tinatanong po sa kung nasa abroad po ba ako, pwedeng mag-file ng annulment. So, nagagawa naman po ng paraan yun. Tatlat yan, pwede na over the internet eh. Miski interview over the internet. So yung kanyang verification page na ina-attach sa petition, kailangan po doon sa konsulado o embahada natin kung nasan siya, kailangan pong ipanotarize yun at magpa-issue doon na kung bakit siya doon nakatira o doon siya nag-aaral, o nagtatrabaho o anumang dahilan. Ano po. Pero yun nga lang, ang kailangan pa rin siyang umuwi dito sa Pilipinas para mag-testify. I-correlate natin yun kasi yung requirement ng residency, di ba? So paano mo establish yung residency mo kung nandun ka sa abroad? Last August 15, naglabas ang Supreme Court ng OCA Circular 284-2023. Sinasabi niya na kailangan lang ng petitioner who is abroad for work, employment, for studies, for business or whatever, mag-execute lang siya ng affidavit of residency. Yun. O pwede ng compliance with the jurisdictional requirement ng residency. At saka tandaan niyo yung sinabi namin kanina, kung kayo ay Filipino citizen, hindi kayo nagpa-convert ng ibang citizenship tulad ng Amerikano. Marami sa atin ang nagiging American citizen kasi matagal tayong naging under ng mga Amerikano. No? Katulad ng Amerika, recognize niya ang divorce. Pero kung Filipino citizen ka at hindi ka naman nagpa-convert ng American citizen, pag uwi mo dito, considered kasal ka pa rin. Hindi mawawalan yung estado mo na kasal ka. Kaya kailangan mo pa rin talaga ng annulment. Tsaka yung may sinabi si Attorney June kanina, yung tungkol sa separation of property. Actually, lumalaki yung filing fee kung malaki yung property nyo. No? Alam nyo, yung family code, it was established August 3, 1988. So, anyone who got married after August 3, 1988, hindi na yan yung conjugal partnership of gains pero absolute community. Ano yung conjugal partnership of gains? Attorney June, can you explain to them? Yung conjugal partnership of gains, ayun sa lumang natin, sa civil code po yan. Oo. So, dito po sa bagong family code po, naging absolute na yung community of property. Ibig sabihin, yung property nyo mag-asawa, sa inyo po yun, di ba? Hiwalay po yan. Kanya-kanya. Pero yung fruits nun, yung kita doon, yun ay inyo na mag-asawa. Hatik na kayo doon, magkasama na kayo doon. Iba naman po dito sa absolute community, pag hindi nag-execute, prenup agreement, bago magpakasal, dito po sa dito sa family code, ay papasok lahat ng properties nyo dito sa absolute community of properties. So, yung sinasabi kong ano yung sa'yo, yun yung sa akin, di ba? Yes. Yun yung parang pinaka... Kaya nung, kunwari, kami ng asawa ko, nagpakasal kaming before August 1988 na walang kasulatan. Lahat nung sa akin pa rin. Lahat nung sa kanya pa rin. Pero after August 3, 1988, yung sa akin, mapupunta na sa kanya. Yung sa kanya, mapupunta sa inyo ng dalawa. Labo-labo na. So pag hindi nagkasundo ng ganyan, katulad ng sinasabi ni Attorney June, malaking bayad yan sa court, hindi lang sa abogado kasi ang dami yung paghahatian. Kaya yung nire-recommend ngayon na minsan mas maganda yung separation of property para kung hindi maganda, at
nakabukod na, hindi yung labo-labo. Meron tayo, Judge, di po ba? Parang meron tayong resistance, tayong mga Pinoy sa paggawa ng prenup. Kasi parang hindi true love to. Bakit tinitingnan natin to sa punto de vista ng kaperahan? So, marami ayaw mag-prenup. Pero yung medyo may kaya, talaga sa akin practical mag-prenup, di ba? Kahit pa sabihin, wala naman masyadong pera siya madaming pera. Hindi. Practical. Lalo na yung in love ka. Akala mo in love ka. Tapos yung pala, you decide to get married ka agad. Patay. Yun pala, it turns out, palpak pala yung napangasawa mo. Kawawa ka naman. So closing remarks, Judge MJ. Ako, Judge, for those who have grounds naman for annulment or yung sinasabi nilang belief, kasi parang meaningless yung marriage, parang, alam mo, yung daming reklamo. Sa akin naman, meron nga sinabi yung Supreme Court, yung denial of annulment might be a sentence to a lifetime trapped in a loveless marriage, characterized by failed expectations and lost hope. Pero sabi niya, ang marriage kasi dito sa atin goes beyond love and personal emotions. It is a matter of law. So, kailangan mong i-prove na may ground ka talaga. And dapat maintindihan nila that the state has an obligation to protect marriage. Diba? Kasi marriage is an inviolable social institution and the foundation of the family. Kaya talagang interesado ang state na protektuhan yan. In fact, pag may doubt nga sa validity, the doubt is resolved in favor of the sustainability of marriage. And then pangalawa, yung mga nag-file na, huwag magtatampo bakit it's taking some time for the court to dispose. Kasi madami talagang factors, hindi naman po inuupuan yung kaso. Talagang minsan yung docket, minsan yung reasons for the postponement ay justified naman. So, kumbaga, talagang it will come naman. Justice will be dispensed with. Ngayon nga, talagang double effort na. Especially, inaalaw na ngayon yung virtual conference hearing, di ba? Pagka the physical presence is impossible. So, kahit abroad ng witness, pwede na rin. So, siguro yung mga ganitong factors, makakatulong din. Huwag lang mainip. Basta ang importante, tinatrabaho naman yung kaso ng... At hopefully, syempre, may ebidensya talaga para mag-grant yung petition. Attorney June. Opo. Ako naman tama po si Judge MJ, no, na ang estado nga ay interesado i-protect ang marriage as an inviolable social institution. Pero makikita po natin sa mga recent Supreme Court decisions na ngayon tinitingnan nila case to case basis. So while importante nga i-protect yung marriage as an institution, mas importante sa akin po bilang abogado na naghahawak ng kaso, yung yung kapakanan ng bawat individual na naghahanap ng lunas para sa kanilang personal na sitwasyon. Di ba? So yung mga malapit sa atin, kailangan natin malaman ano ba talaga yung gusto mo, ate o kuya, di ba? Maghiwalay kayo, bilang mag-asawa, matapos lang yung pagdurusa mo, pwede naman kayong kasal pa rin sa isa't isa. So yun po ang importante dyan. Malaman natin ano ba talaga yung gusto ng isang individual na lumalapit sa atin tungkol sa kanyang personal o marital na problema. Tama si Judge Princess, ikaw mismo, ikaw may katawan, ikaw ang interesado, in the end, ikaw magbeber ng kung anumang consequences niyan. Kaya alamin mo anong nangyayari mula sa simula, sa pag-file, hanggang makuha mo yung sa PSA, yung merong annotation. Kasi iba, di ba yung iba, nakuha ko na decision ko, okay na. Kakalimutan niyo registration. Hindi niya kakausapin si lawyer niya, attorney, paano yung registration? Si lawyer naman, hindi, trabaho ko sa'yo hanggang ako lang, annulment, di ba? Wala naman tayong usapan tungkol sa registration. Tapos, 5 years, 10 years down the line, bakit pagtingin niya sa kanyang marriage certificate, kasal pa rin ako, sa Senomar, kasal pa rin ako? Kasi hindi pala na-register. So yun po, mayroon kayong role dito, yung party mismo. Kayo po, you have to take an active role sa paghawak ng kaso nyo. Tandaan nyo hindi talaga madali kumuha ng annulment. May pumupunta pa rin sa akin, Judge, pwede ba pupunta na lang kami sa notaryo publiko para walang bisa na yung kasal namin? Hindi po pwede yun. Matatanggalan po ng lisensya yung sino mang notaryo publiko na mag-approve ng sasabihin na maghihiwalay na kayo. Hindi po ganun po At hindi po rin yung basta pupunta na lang sa korte at ipa-approve sa judge. Hindi po. Kailangan po talaga pagpunta sa korte, malalaman
magpepresenta po ng ebidensya, magpapakita po nung bakit kailangan o bakit hindi kailangan. Hindi po pwedeng basta-basta yan. May proseso pong tama. Kaya po namin ginawa itong programa namin ngayon para malaman nyo po na wag pong maniniwala sa hindi tama. Wag po basta bayad ng bayad, wag pong basta naniniwala sa internet kung sino man dyan na gustong magkapera lang kasi marami pong fake na abogado, maraming fake na West. Tandaan, sundin ang batas, magpakabait or else.